Magandang umaga sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng panibagong buhay upang magsama-sama, upang purihin at sambahin siya. At ngayon tayo ay tatalakay ng kanyang mga salita at ipagpapatuloy natin yung ating series teaching patungkol sa breakthrough. Nandito na po tayo sa part 7. Hallelujah! Kaya tatandaan niyo po ba yung pagkakasunod-sunod ng ating pong series teaching patungkol sa breakthrough? Mararanasan po natin yan sapagkat personal po yan sinabi ng Panginoon po sa atin. Amen? Hallelujah! Kaya nga po, inaaral nating mabuti kung ano yung mga bagay na nakapaloob sa breakthrough. So, meron pong subtitle yung ating pong tinatalakay patungkol po sa comprehend the present time. Again, comprehend the present time. Turn your Bible in the book of Matthew chapter 24, verses 12 hanggang 14. So, ganito po ang nakasaad. Verse 12, "And because lawlessness will grow abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come." Amen? A very powerful word na kung saan tinura ng Panginoong Jesus nung siya ay nangangaral doon sa Mount Olives. The historical background ng pagtalakay na ito ay may kinalaman po doon sa the signs of the times and the end of the age. Ng Panginoong Jesus, tinuturo niya na huwag matakot doon sa mga bagay na may kinalaman doon sa mga bagay na magaganap sa panahon at sa mga susunod pang mga panahon. Hallelujah! So, in His private teaching, to the disciples in Mount Olives, Jesus responded the 3 questions. Meron pong 3 questions na kung saan ay nakapaloob sa ating pong tinatalakay na ito. The first one is what? The destruction of the temple. The second one, the second coming. And the third one is the end times. Kailangan maunawaan po natin yan. Yung unang bagay, the destruction of the temple, fulfilled na eh. Amen? Talagang yung hanggang ngayon, di ba? Kaya nga, ang iniintay na natin ay yung pagpapagawa ng third temple. Kasi yung first temple at second temple, wala, nawasak. Kaya yung third temple, iniintay natin yung kanyang pagtayo. Amen? Kasi yung Israel, kailangan gawin natin calendar sa ating panahon ngayon. Hallelujah. At ito yung ating iniintay, the blessed hope of ours, yung second coming, at yung end times. Hallelujah. Ano? Tayo ba ay pumasok na doon sa huli ng huling panahon? Hallelujah. So, titignan natin. Amen? Hindi natin dapat katakutan yan. Dapat magkaroon nga tayo ng knowledge yan. Yung level of awareness natin mag-increase para mas tumibay yung ating pananampalataya at maisulong natin yung buhay pagsunod at paglilingkod sa Panginoon habang hinihintay natin ang kanyang malapit na pagbabalik. Hallelujah. So, babasahin ko ang the signs of the end times and the end of the age. Beginning verse 3 ng chapter 24. "Now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, 'Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and the end of the age?' And Jesus said to them, 'Take heed that no one deceives you. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled. All these things must come to pass, but the end is not yet.'" Amen? Huwag ka raw matroubled kahit marinig mo mga bagay na yan. Amen? Ang mahalaga, matatag ka. Stand still, sapagkat ang Lord ay sumasa iyo. "For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines." Amen? Tignan nyo ha. Sinabi niya dito, famine. So, talagang marami. "Pestilences, earthquakes in various places." Hindi singular eh. Plural ang ginamit. Kaya talagang nagaganap. In every generation, nagaganap. Binabasa tayo from 1720, di ba? Hanggang 2020, di ba? Maraming mga plagues na kung saan nangyari. Pero
Hindi lang yun eh. Amen? Kahit lampas nung 720, meron nang naganap. Hallelujah. Eh, yun lang, sa panahon lang ni Noah sa Genesis. Amen? O, may naganap na plagues din. So, ibig sabihin, may mga bagay talagang mararanasan ang tao habang siya'y nabubuhay dito sa daigdig. Verse 8, all these are the beginning of sorrows. Then they will deliver you up to the tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. So, may mga bagay na talagang magaganap mangyayari sa daigdig. At merong binabanggit ang Panginoong Yesus patungkol sa tribulation. Now, maraming tao takot yan. So, paano dapat katakutan yan ay talaga naman magaganap yung bagay na yan. Kaya lang, dapat nating maintindihan ano ba ang tribulation, ano ba ang mga bagay na nakapaloob sa tribulation, at ano ang ibig sabihin ng tribulation. Amen? Ang tanong, tayo ba ay naririto na? Pumasok na ba tayo? Nararanasan na ba natin yan? Maraming katanungan nag-a-arise sa ating mga kaisipan dahil sa mga pangyayaring nagaganap sa ating panahon. Hallelujah. Next. In John chapter 16:33, may binabanggit po ang Panginoong Jesus. Sabi niya, "These things I have spoken to you, that in me you have peace." Kung naka Jesus ka, meron ka raw kapayapaan. In the world, you will have what? Tribulation. Kung nasa Panginoong Jesus, may kapayapaan. Pero yung mga nasa daigdig at isusulong lang yung mga bagay dito sa daigdig, talagang mararanasan nila yung tribulation. But, sabi niya, meron conjunction na but, be of good cheer. I have overcome the world. So, merong assurance na kahit may tribulation na daanan yung mga tao dito sa daigdig, sabi niya, but be of good cheer. Huwag kang matakot, huwag kang mawala ng pag-asa, huwag kang magkaroon ng mga negatibong bagay na dapat mong maramdaman at maisip. Sabi niya, be of good cheer. Mismo Panginoong Isus na nagsabi. Amen? Be of good cheer. I have overcome the world. Napagtagumpayan na ng Panginoong Yesus ang sanlibutan ito. Kahit may tribulation dito, nananalig ka sa Panginoong Yesus, mapagtatagumpayan mo rin kung ano yung bagay na napagtagumpayan ng Panginoong Yesus. Amen! Hallelujah! Amen ba? Nakuha natin. Purihin ng Panginoon. Kaya ito yung bagay na dapat nating maintindihan. So, i-define natin ano yung tribulation. Sa Greek word, ang ibig sabihin niya ay thlipsis. Na ang ibig sabihin o ang meaning ay pressure, oppression, stress, anguish, adversity, squeezing, distress. So, ibig sabihin, ito yung bagay na nakapaloob doon sa tribulation. Pressure, oppression, stress, anguish, adversity, squeezing, and distress. It is like spiritual bench pressing. Use of crushing grapes or olives in the press. Yung traditional na paggawa ng wine, nilalagay yun sa isang gilingan, bato. Amen? Gano'n kasi sa Israel eh. Talagang ipepress siya. May pressure talaga, ipepress, gigilingin talaga hanggang sa lumabas yung katas doon sa pinakabutas at lalabas yung katas ng grapes, magiging wine. So, ganun yung tribulation. Hindi magandang bagay. Pero, dapat maintindihan natin at maunawaan ang nakapaloob dyan. At hindi natin dapat dyan katakutan. Sapagkat sabi ng Panginoong Jesus, be of good cheer, I have overcome the world. Kung nananampalataya ka sa Panginoong Yesus, mapagtatagumpayan mo rin kung ano yung mga bagay na mararanasan natin dito sa daigdig. Our objective sa ating pagtalakay ay may kinalaman doon sa to comprehend our present time and to prepare for the coming of the Lord. Amen? Comprehend natin. Ibig sabihin ng comprehend, i-discern. Pag-aralan natin maigi. Ito bang panahon natin? Ano na ba itong panahon na ito? Mahaba pa ba? Ano ba? Ilang taon pa ba tayo mamamalagi dito? Although talagang meron naman sukat ang buhay ng bawat isa sa atin. Pero yung daigdig, pinag-usapan natin yung panahon natin ngayon. Anong panahon na tayo meron ngayon? Amen? Kailangan ma-identify natin, i-discern natin
comprehend the present time. Hallelujah. How to comprehend the present time? Apat na nakapaloob, pero dalawa lang po ang tatalakayin ko po ngayon. Amen? Ang unang bagay na dapat natin maintindihan is what? In verse 12a, ano po ang sinasabi dito ng Panginoong Yesus? Hallelujah. Sabi niya dito, then, and because lawlessness will grow abound, the love of many will grow cold. So yung A, and because lawlessness will grow abound. Amen? Yung lawlessness daw, ano raw? Mag-i-increase, will grow abound. Hallelujah. So ano yung bagay na dapat nating maintindihan? Ano yung dapat nating maunawaan? Ano yung dapat nating isulong? Kung ang lawlessness mag-grow abound, so ibig sabihin, hindi na ito matatapos. Mag-i-increase, mag-multiply ito. Ano yung mga bagay na nakapaloob sa lawlessness? Kaya, yung how to comprehend the present time, ang unang bagay na dapat nating maintindihan is what? Know the time of lawlessness. The question is, ito bang panahon natin ngayon, this present time, ay panahon ng lawlessness? Ano ba ang bagay na natin dapat maintindihan sa lawlessness? Hallelujah. Ang ibig sabihin ng lawlessness is what? Sabi ni John sa 1 John chapter 3 verse 4, whoever commits sin also commits lawlessness. And sin is lawlessness. Oh, amen? So, ibig sabihin, kapag isang tao nagkasala, siya ay nagsusulong na ng lawlessness. At yung lawlessness daw is what? Ano raw? Sin. So, kapag yung tao hindi umaalis sa kasalanan, sinusunod niya yung lawlessness. Amen? At yung lawlessness is sin. So, ibig sabihin, yun yung bagay na dapat nating maintindihan. Kaya, sa buhay natin dito, yung present time ba natin ay nag-exist na o nararanasan na ba yung lawlessness? Yes. Kitang-kita na natin yung lawlessness. Amen. Instead of maging masunurin sa Panginoon, ang sinusulong niya yung mga bagay na gusto lamang niya isulong dito sa lupa. Ano pa ibig sabihin ng lawlessness? Sabi doon sa Greek word, ito raw ay anomia. Not restrained. Ano pa? Not regulated. Illegality and violation of law. Huwag na tayo magtaka kung bakit maraming tao ang lawbreaker. Di ba? Mahirap pasunurin sa batas. Why? Because yung panahon natin ngayon ay panahon ng lawlessness. Lahat ng bansa may kanya-kanyang batas di ba? Ang kumpanya may batas, ang eskwelahan may batas. So kahit saan tayo pumunta may kanya-kanyang batas. Pero tandaan natin, yung batas na yan may pattern. Ano yun? Ang pattern niyan yung batas ng Diyos. Hindi ba sa bawat panunungkulan ng mga Pangulo ng Pilipinas, ang kanilang kanang kamay, di ba? O kaliwang kamay ay nakapatong sa Biblia, nanunumpa sila. So, ibig sabihin, yung kanilang panunungkulan ay dapat nakapaloob, di ba? Doon sa batas ng Diyos. Walang batas may establish sa lupa kung hindi nagmula sa batas ng Diyos. Ang problem, yung tao na nag-execute ng batas. Kung talagang ang ugnayan niya sa Diyos ay tama. Kasi kapag ugnayan niya sa Diyos tama, yung kanyang pagpapasulong ng pamamalakad, magiging tama. Amen? Kaya yun yung ibig sabihin ng lawlessness. So 2 Timothy chapter 2, verses 3 to 5, binabanggit naman ito ni Paul kay Timothy. Sabi niya dito, But know this, in the last days, perilous times will come. Ibig sabihin ng perilous ay kahindik-hindik, nakatatakot na panahon. For men will be lovers of themselves. Listen, lovers of money, boasters, proud, blasphemers. Kaya maraming tao pinagtatawanan tayo. Maraming tao nagtatawa sa Diyos. Disobedient to parents. Nilalabag nila ang paggustuhan ng kanilang mga magulang, sinusunod lang nila ay kanilang gusto lang nila. Pinag-aaral pero kung ano ang mga pinagagawa sa buhay. So, ibig sabihin, disobedient to parents.
Amen? Unthankful, unholy. Amen? Kahit gawan mo ng gawaan ng mabuti, hindi marunong magpasalamat, gagawan ka pa rin ng hindi mabuti. Unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good. Verse 4, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Daming proud na proud, ilang bansa na ang aking napupuntahan. Ang dami ko ng mga achievements, ang taas na ang aking posisyon, ang ganito na ang status ng aking buhay, di ba? Yan yun eh. Yung lovers of pleasure rather than lovers of God. Malaki ang time at panahon doon sa mga bagay na activities dito lang sa buhay, sa lupa. Pero yung mga bagay na may kinalaman sa Diyos, wala siyang quality time. Hallelujah. So yun yun. Hallelujah. Having a form of godliness but denying its power. Sinasabi, ako'y may pananampalataya sa Panginoon, pero in the kind of life, hindi nakapagbibigay ng lugod yung mga way of living niya, hindi nagbibigay ng parangal sa Panginoon, kundi nagiging man-pleaser siya. Hallelujah. So, yun yun, having a form of godliness but denying its power. Walang kapangyarihan yung salita ng Diyos sa kanyang buhay. Why? No, there is no such transformation happen sa kanyang buhay. Kaya umidad ng maraming taon, pero hindi na bago yung puso. Yung isip, kumilala sa Diyos, yung bibig nagsasalita patungkol sa Diyos. Kaya nga sa 7:21 ng Matthew, sinabi ng marami, Panginoon, nagpalaya kami ng masamang espiritu. Nagpagaling kami ng mga karamdaman. Nagprophesy kami sa iyong pangalan. At sasabihin ng Panginoon, mga masasama, umalis kayo, hindi ko kayo kilala. Amen? Yan yun. Hallelujah. Yung mga bagay na nakapaloob doon saan? Sa lawlessness. And from such people, turn away. Kaya mga kapatid, kailangan i-comprehend natin yung ating present time. Ito bang present time ito ay time of lawlessness? Hallelujah. Kaya makikita natin, ang daming tao na kung saan ay mali ang gawin ng buhay. Meron po mga ilang informasyon na kung nag-gather, marami pang mga informasyon kayong malalaman. Maaaring yung iba dito ay alam nyo na. Pero ito ang question, where the world is going? Nananalangin tayo, maalis ang COVID. Pero parang sa isip natin, ganun lang natin kakausapin ng Lord, alisin niya yung COVID. Pero hindi natin talagang inuugat ano dahilan kung bakit inalaw ng Lord yung COVID. Amen? Doon tayo pumapokus, Lord, alisin mo. Pero meron kasing pinagmulan. Meron kasing bagay na nakita ang Diyos, inobserbahan ng Panginoon. Tandaan natin that the eyes of God is on the righteous. Amen? Pinag-aralan natin yan sa mga previous lessons natin eh. Di ba? Ang kanyang mata ay naroroon sa mga righteous. So, ibig sabihin, meron din siyang nakikita na mga taong unrighteous, hindi sumusunod sa kanyang kalooban. Ito po yung mga ilang bagay ng informasyon na nag-gather natin. Where the world is going, sa South Africa, adultery is allowed. Amen? Sa United States at sa iba pang mga bansa, to gain power, these countries must practice homosexual marriage. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Could you imagine that? Hindi yan ang disenyo ng Biblia. Amen? Nilalabag nila Biblia. Sinasabi nila, freedom, freedom, freedom. That is our rights. Amen? That is our rights. But the question is, yung bang rights nila, na kung saan nilagyan ng batas, nakapaloob sa pinakamataas na batas, yung author ng lahat ng batas. Yung batas nila, favorable lang sa kanila. Kasi may sinusulong sila. Amen? So Germany, wala nang incest. Yung brother, sister can marriage and other family and other members of the family. Amen? Yung nanay, pwedeng yung mapangasawa yung kanyang anak sa panahon na siya ibalo. Yung magkapatid, pwede nang ikasal. Wala nang incest. Ang lahat pwede na. Labag. Amen? Sa ipinag-uutos ng Panginoon. Pag binasa natin ang Leviticus, binasa natin ang mga bagay na pinahayag ng Panginoon kay Moses, nandoon yung mga batas para yung tao hindi maisulong yung buhay pagkakasala sa kanya.
Pero pinipilit ng tao na isulong yung bagay na gusto niya. Sa Miami City, if you need sex, you can do it everywhere. Like in the road, market, at ang nakaka-surpresa dito, even inside the church, pwede niyang gawin. Grabe. Amen? Ito na ang panahon natin ngayon. May mga bansang nagsusulong ng mga ganitong klase ng practices ng buhay. Sa Canada, allows bestiality. Ano ibig sabihin nun? Yung sex with animals. Hindi na sila satisfied doon sa kanilang nararanasan, doon sa kanilang kapwa tao, sa babae, sa lalaki. Amen? Ang gagawin nila, makikipag-sex pa sila doon sa mga hayop. Pornography is allowed in high schools and universities. Common na lang yan. Authorization of the prostitution of minors. Nilagyan nila ng legality. Amen? Yung prostitution of minors declares that any young girl at the age of 10 feels sexual pleasure and no one should defend that person from discovering how her body works. So legal na. Gusto niyang maranasan yung gusto niyang maranasan. Kaya kahit mag-masturbate yan. Amen? Pwede. Pero sinasabi ng Panginoong Jesus doon, kung ang mata mo magiging sanhi ng pagkakasala, dukitin mo. Kung ang kamay mo magiging sanhi ng pagkakasala, putulin mo. Kesa buo ang parte ng iyong mga katawan, pupunta ka sa impyerno. Amen? Tumingin ka lamang ng malaswa doon sa mga lalaki o babae, nagkakasala ka. O yung pa mag-masturbate. Amen? Kita natin, tinutwist ng devil yung salita ng Diyos. At pinaiisip na tao, yung pleasure, yung lust of the flesh, isulong nyo lang yan. Dapat nyo lang maranasan yan. Hallelujah. Sa US, nag-open na ng Church of Satanic publicly. Hallelujah. Pinarami na nila. Amen? Si Lucifer, ginawa nilang mabuting nilalang. Hindi siya devil. Amen? Ginawa siyang God. Did you imagine that? O yung Italy, di ba? Recently, nabalitaan natin, bago mag-lockdown, ano ginawa nila? Nagkaroon ng public homosexual festival party. Could you imagine that? Sa kanila, tama lang na i-exercise namin to, malaya kaming mga nilalang. Batas nila yan. Pero hindi batas ng Diyos. Ngayon nagtatanong tayo, bakit ganito nararanasan ng daigdig? Yung root, yung sin. Kaya nga yung sin is what? Lawlessness. Yung lawlessness ang nag-ugat sa sin. Kaya yung tao lumalabag. Bakit? Sa kasalanan. Namamayan, nabubuhay. Practices, culture, way of living, belief. Ginawa na nilang doctrine. Kaya maraming tao namumuhay sa kasalanan. Reasons why inalaw ng Lord. Narinig lang natin, di ba? From 1720 up to 2020, nagkaroon from every 100 years, nagkakaroon daw ng plagues. Pero kahit hindi 720, amen? Kung itataas mo pa yung taon, marami ng plagues na kung saan ay ipinaranas ng Diyos sa mga tao. Hallelujah. Kaya, itong bagay na ating kinakaharap, mga kapatid, hindi po biro. Hindi siya simpleng panlangin, maalis. Talagang battle to. Wina-warfare natin yung devil. Amen? Para siya manghina, mawala ng kapangyarihan doon sa kapamahalaan, doon sa bawat mga nations na kung saan ay ginawa niyang slave para isulong yung mga ganong klase ng buhay para mag-abound yung lawlessness in our present time. Hallelujah. But glory to God. Amen? Kaya na binasa natin, John chapter 16:33. But be of good cheer. I overcome the world. Hallelujah. Amen? Kaya kung tayo nasa Panginoong Jesus, kaya natin ma-overcome ang ganitong klase ng nararanasan natin sa buhay natin dito sa lupa. Hallelujah. Hindi natin alam sa isinulong natin na pangangaral ng salita ng Panginoon, how many percent ang siyang tunay na kumilala o nanumbalik sa pananampalataya
sa Panginoong Hesus. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na isulong natin at maranasan natin yung agape love. Kasi yan yung highest form of love sa buhay natin dito sa lupa. Para yung lawlessness ay hindi natin maisulong. Bagkus, hindi tayo pumasok doon sa bitag ng kaaway. At magawa natin yung tamang bagay doon sa ating kapwa. Speaking of love, mga kapatid, kaya napakahalaga na ang tao magkaroon talaga ng divine encounter with God. Makilala niya ang Panginoong Kristo. Kasi ang Panginoong Kristo ang author ng highest form of love. Kaya nga dapat ang lahat ng tao dumaan sa proseso ng being born again. Sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, may binabanggit doon, it is an ordinance na inilagay ng Panginoon sa mga Israelita through Moses. Sinasabi doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Ang tawag dito, Jewish Shema. 2 beses nila itong nire-recite daily. Bakit? Para alalahanin, hindi lamang ng mga matatandang Israelita yung bagay na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay nung sila ay nando sa Egypt. Kundi, maituro ito sa susunod na salinlahi, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga inapo, at sa susunod pang salinlahi. Na merong isang Diyos na dapat nilang paglagakan ng kanilang pag-ibig. Ganon din sa buhay natin dito sa lupa. Bilang tayo mga nakakilala sa Panginoon, na dapat yung pag-ibig natin sa Panginoon, ibalik natin mga kapatid. Mahalaga na yung agape love, maisulong natin dito sa lupa. Huwag lang tayo mag-dwell doon sa Eros, doon sa Storge, doon sa Pilea o sa Pileo. Kundi yung agape ay maisulong natin habang tayo nandito sa lupa. Merong mahalagang bagay na dapat nating maunawaan dyan Amen? Na kung saan ay merong bagay na sinasabi ang Panginoon doon sa New Testament na two greatest commandment na kung saan ay sinabi ng Panginoong Jesus that you should love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. Kinote niya yung sinasabi kong Jewish Shema. Alam nyo, ang execution nun ay loving others as we love ourselves. Kaya nga yung mga tao ngayon, pag hindi naiintindihan yung agape love, tingnan mo, hindi marunong magmalasakit sa kapwa. Hindi niya ginagawa ng mabuti yung kanyang kapwa, pinagsasamantalahan niya kanyang kapwa, ginagamit niya yung kanyang kapwa, inuuri niya yung kanyang kapwa, hindi niya mapagmalasakitan. Why? Kasi yung agape love is absence. Now, merong pang nakalagay doon sa 12b na keyword na binabanggit ng Panginoon. Yung love of many will grow cold. So yung grow cold, ang ibig sabihin noon ay not knowing who trust, vital heat of religion, carnal ease and pleasure, lose of interest or enthusiasm for something or someone, to fall out of love with someone. Kaya mahalaga mga kapatid na maunawaan natin, yon ang kahulugan ng grow cold. Dito sa Revelation chapter 2 verses 1 hanggang 4, sinabi dito, to the angel of the church Ephesus write, this thing says who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. Verse 2, I know your works, your labor, your patience, that you cannot bear those who are evil, and those who have tested those who say they are the apostles and are not, and have found them liars. Verse 3, and you have persevered, and have patience, and have labored for my name's sake, and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Yun ang problem ng Ephesus Church na sinasabi sa Book of Revelation, na kung saan lahat ng bagay nagawa niya, kaya lang
Ang sinasabi ng Panginoon sa kanya, yung first love nawala sa kanya. Wala na yung passion sa lost soul. Wala na yung sigasig na kanyang nararamdaman upang isulong niya pinagagawa ng Panginoon. Kaya pinaalalahanan siya, pinaalalahanan ng Panginoon ang Ephesus Church na sabi niya, "Nevertheless, I have this against you, that you have left." Hindi na niya sinusulong yung kanyang first love. Mga kapatid, tanong ko sa bawat isa sa atin, sino ba ang first love natin? Amen? Kailangan ang una sa lahat ng bagay, walang iba kundi ang Diyos. Kasi yun ang ordinance, you should love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. Ibig sabihin, siya dapat na priority mahalin ng lahat ng mga tao sa daigdig. Hindi yung mga tao na kung saan ay inilagay sa kanyang kapamahalan, sa kanyang bilang maging kanyang pamilya, bilang kanyang maging tauhan, bilang kanyang nasasakupan. Hindi yun. Ang dapat una, walang iba kundi ang Diyos. At dapat na maging first love ng lahat ng tao, walang iba kundi ang Diyos. Hallelujah. In Matthew chapter 22, 37 to 39, Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest or great commandment. 39, and the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Yung pagmamahal sa kapwa, o pagmamahal sa Diyos, the agape love, meron demonstration yan eh. Ano yun? Pagmamalasakit, pagpapahalaga sa kanyang kapwa. Kaya kapag hindi na-develop yung bagay na yun, ibig sabihin, lagot ang relasyon ng isang tao sa Diyos. Hindi niya mahal, lubos ang Diyos. Ang isinusulong niya lang, eros, storge, philia or phileo. Pero yung agape, wala. Kaya yung lawlessness nag-abound. Kasi nga absence yung agape love. Yun ang dapat nating, pagsikapang mabuild sa atin pong buhay. Huwag siyang mag-grow cold. Huwag siyang manlamig. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa bagay na ito, ipinapakita ng Panginoon doon sa dalawang main points na pinag-aralan po natin. How to comprehend the present time. Number 1 is what? Know the time of lawlessness. Again, the question is, ito bang panahon natin ay panahon ng lawlessness? Hallelujah. Pangalawa, how to comprehend the present time. Pangalawang bagay is what? Know the time again, tingnan natin ha. Know the time of love of many will grow cold. Kaya mga kapatid, huwag tayong magsulong ng bagay na kung saan ay sinabi ng Panginoong Yesus. Kasi mismo Panginoong Yesus na nagturo nito doon sa Mount Olives. Ang nais niya sa lahat ng mga listeners na naroroon ay makaunawa ng kanyang kalooban. The reasons why kung bakit niya sinabi yung sign of the times and end of the age. Bakit? Dahil ipinaiintindi ng Panginoon na merong magaganap sa inyong buhay. Kaya lubos kayong manampalataya sa akin. Could you imagine yung time difference ng sinasabi ng Panginoong Hesus sa time natin ngayon, sa present time? Mahigit na 2,000 years. Dito, amen?
Ang binabanggit niya pa dito ay what? Buhay pa siya dito eh, di ba? Ang binabanggit niya na dito, second coming na eh. At saka yung end times na eh. Oo. Mas higit sa panahon natin ngayon. Kasi mismo, Panginoong Hesus na nagsasalita dito eh. Kaya yun yung bagay na dapat nating maintindihan. Comprehend our present time. Itong panahon natin ngayon ay hindi na po normal na panahon. Ito na po yung panahon na kung saan nagkakaroon ng katuparan ang mga inihula sa lumang tipan at ang sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay nabubuhay pa. Amen? At alam natin, ang Panginoong Hesus ay buhay magpakailan-kailan pa man. Pero ito po ang bagay na dapat nating ipaghanda. Develop our love. Amen? I-develop natin yung pananampalataya natin sa Kanya. Hindi ang drive kung bakit tayo kumilala sa Panginoon dahil takot tayo. Natakot kasi tayo. Merong bagay na magaganap sa daigdig. Kasi may COVID, kaya ako nananalangin. Kasi may COVID, kaya kailangan ako. Hindi. Hindi yun ang dapat na ang drive ng pag-response natin. Kundi ang drive ay pagmamahal sa Diyos. Dahil minahal tayo ng Panginoon, kung magkaganon, dapat din balikan natin ang ating pagmamahal ng Panginoon. Bakit ka nagbabasa ng salita ng Diyos? Bakit ka nananalangin? Bakit ka nangangaral ng Kanyang salita? Bakit mo ginagawa ang Kanyang kalooban? Hindi kasi takot sa mga bagay na magaganap sa daigdig, kundi pag-ibig natin sa Panginoon. Ito yung bagay na dapat nating i-develop, mga kapatid. Kung magkagayon, kapag lumago yung pag-ibig ng Diyos, or the perfect love of God drives all fears, meron tayo sa ating pong buhay. Even the death, hindi natin po katatakutan. Kasi alam natin, merong resurrection. Amen? At pagkatapos mamatay ng katawang lupa, hallelujah, tayo ay bubuhay muli kasama ng Panginoong Hesus sa langit. Kaya mga kapatid, hanggang dito muna ang ating pong pag-aaral. Pagpapatuloy natin sa susunod na linggo. At naniniwala ako na ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Hallelujah. Although, pinag-aralan nga natin, we are now in the period of tribulation. Hallelujah. Inihahanda tayo ng Panginoon sa isang matindihang mga bagay na magaganap. But naniniwala ko, the great tribulation na magaganap, maaaring sa panahon na yun, kagaya na nabanggit ko last week sa pangangaral, hallelujah, yung rapture of the saints, pwede niyang gawin yun. Kaya i-develop natin, gusto nating makasama, amen, sa kaharian ng Amang nasa langit, hallelujah, sapagkat ipinaghanda na tayo ng Panginoon doon. Kaya ano dapat natin gawin sa buhay natin dito sa lupa? Hallelujah. Gawin natin ang lahat ng bagay na mayroong pagmamahal. Mahalin natin yung mga ministeryong pinagkatiwala ng Lord sa atin. Mahalin natin yung ating mga bagay na kung saan ay ipinaglilingkod sa Kanya. Pahalagahan natin yun. Kung magkagayon ang Diyos, patuloy na tayo sasamahan sa buhay natin dito sa lupa. Kaya mga kapatid, umaasa ko na ang bawat isa sa atin ay magiging matibay ang Kanyang pananalig sa ating Panginoong Hesus. Our Jesus Christ ay nangako sa atin na tayo ay Kanyang pupunin dito sa lupa. At kung magagayon, habang tayo narito sa lupa, siya ay nangako sa atin. He will never leave us nor forsake us. Amen? The declaration ni King David, amen, that my God, hallelujah, amen, is not only my God, but blessed is the Lord, blessed is God, blessed is the nation whose God is the Lord. Amen? Kasi alam natin, He is our shield, He is our helper, He is our mercy, and He is our hope. Hallelujah. Pagpalain tayo ng Panginoon at tayo ay patuloy na Kanyang ingatan at balutin ng Kanyang banal na dugo. Hallelujah. Sa Kanyang kapurihan, sa Kanyang kaluwalhatian,
sa kanyang kadakilaan. Tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Ama, ang walang hanggang pagliligtas ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon Kristo, at ang walang humpay na pagsama ng kanyang banal na Espiritu, sumabawat isa sa atin ngayon at magpakailan-kailan pa man, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God.